tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Hallelujah! At next week po ay ating anniversary na. Praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. 33 years na po tayo. 33 years. Sabihin mo sa katabi mo, 33 years na. Amen. Sakto. No? Ang pinag-uusapan po natin ay 7 last words. Alam niyo ba na si Jesus ay 33 years old? Tama ba? 33 years na tayo? Na? So 33 years old po si Jesus nang siya po ay napako sa krus at namatay. Amen. Hallelujah. At muling nabuhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may resurrection. Malapit na. Kailangan mo nang tapusin ang work of the cross. Amen. Hallelujah. And we are down to the 6th word. Pang-anim na po. And the unang-una, word of forgiveness. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pangalawa, yun, word of hope, you will be with me in paradise. Pangatlo, ano yung compassion? Mother, this is your son. Son, this is your mother. Tama? Pang-apat, yung last week. Word of, yun, failure. My God, why you have forsaken me? Tama. Ang pang-lima, word of determination, I thirst. No? Hindi sumuko si Jesus. Hanggat may buhay, may pag-asa. Amen? No? Hindi niya sinigaw na ayoko na. Ang sinabi niya, ako'y nauuhaw. Ibig sabihin, kailangan masustain ako dahil hindi pa tapos. At ngayon, pang-anim, the word of fulfillment. The words of fulfillment. It is finished. Yan, it is finished. Sabihin mo sa katabi mo, tinapos na ni Jesus sa krus. It is finished. Ang ibig sabihin po sa Hebrew word, ito po ay accounting term. Yung mga accountant dyan. We can read from John 19, chapter 19, verse 30, tetelestai, or it is finished. It is an accounting term. It means, sa mga accountant dyan, paid in full. Paid in full. Bayad na. Sabihin mo, bayad na sa krus. Ang lahat ng ating pagkakautang, ano man yan. No? Ano mang klase ng kasalanan na ating nagawa. Ano man ang ating mga pagkukulang, binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabihin mo, tetelestai. Sabihin mo, bayad na. Sige, sabihin mo, bayad na. Sige, by faith, sabihin mo, bayad na. Sige, sabihin mo, bayad na. Hallelujah. Jesus is saying to you that the debt owed by man to his Creator on account of Adam's sin, nagkasala si Adan, nagkasala tayo, nagkaroon tayo ng utang. Dahil sa ating mga kasalanan, pero si Jesus sinasabi niya na anuman ang ating mga pagkakautang dahil sa ating kasalanan, sa kasalanan ni Adan, finally, sabi niyo, finally, and forever, ay binayaran na. Hinarap na ni Jesus. Amen. Hindi lang tinanggal niya ang ating mga kasalanan o He take away the man's sin, but He moved it as far as the east is to the west. Amen. Hindi magtatagpo yung east and west Tama? Same.
lahat ng ating kasalanan, ganun kalayo. From east to west, ang layo. So for it is finished, it means done. Tapos na. Pinirmahan na. Selyado na. Hindi ng ballpen, hindi ink ng ballpen, kundi dugo ni Jesus ang pinampirma. Amen. Kaya it is forever. It is forever. Wala nang makakapag-argumento dyan. No? Kaya kahit kumatok pang kaaway at sabihin, ikaw ay nagkasala, ikaw ay guilty of sin, pagbuksan mo. No? At sasabihin, si Jesus, magbubukas ng pinto. At sasabihin, bayad na. Binayaran ko na ang lahat ng klase ng kasalanan ng anak kong ito. Amen? Amen. Let us read from John 19:30. When he had received the drink, Jesus said, diba, sabi niya, ako'y nauuhaw. Tapos nung siya ay pinainom, uminom muna siya eh. No? Uminom muna siya eh. Para maisigaw niya in full authority that it is finished. Amen. Sinigaw niya sa lahat para marinig ng demonyo na tapos na. Tinapos na niya sa krus ang kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Yung ating past, yung present, and future sin ay binayaran na ni Jesus. Hello. Kaya nga sabi po, there is no more condemnation to those who are in Christ. Say, in Christ. Lahat ng na kay Kristo ay wala ng condemnation. Ano ba sa Tagalog ng condemnation? Pagkondina. No? No guilt, no longer guilty of sin. Wala nang condemnation, wala nang mag-aargumento sa'yo, wala nang pwedeng magpaalala sa'yo ng iyong nakaraan. Hello? Kung ikaw ay nagkasala last week, humingi ka ng tawad, paid na yan. Ganon ang Panginoon kapag nagpatawad, kinakalimutan niya, ine-erase niya from east to west. No condemnation. Hallelujah. Kaya walang argumento ang demonyo sa'yo, ang laban sa'yo dahil binayaran na ni Jesus. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka ang aking tagapagligtas. Dahil kung ikaw malamang paulit-ulit, nasasabihin mo ang aking nakaraan. Amen? Di ba ang tao ganun eh, paulit-ulit eh. Sasabihin niya, ganito ginawa mo last year, last month. Tama? No? Paano pa kita patatawarin? Paulit-ulit. Buti na lang ang ating Panginoon ay hindi katulad ng tao. Full of compassion si Lord. Hallelujah. Kaya pasalamat ka, hindi siya katulad ng katabi mo. Tama? Hello. This is the assurance that we are forgiven and we are paid in full. Ibig sabihin, sa pinamukha na ng ating Panginoong Yesus sa demonyo na wala ng condemnation para sa'yo. Amen. Wala na siyang power. Kasi kasalanan lang naman ang merong hold sa atin eh. Tama? Hello? Kasalanan lang naman eh. Pero pag once na pinatawad ka na ng Panginoon, nilinis ka na niya, ano pang hahawakan niya sa buhay mo? Amen. Grabe ang tindi. Kaya pagka pinag-aralan natin at talagang sinik natin yung revelation ng cross, no? Talagang pagpapalaya ang intensyon ng Diyos para sa atin, tayo palayain. Hindi lang physically, but unang-una, mentally. Marami sa atin, no? Marami pang natatalian sa ating utak, ang ating isip. Kaya living in guilt, living in condemnation. Hello.
Pero ginawa na ng ating Panginoong Hesus sa krus, tayo ay pinatawad. Jesus' journey had begun in a simple stable in the city of David 30 some years before. Now, 30 years, his life, he lived for actually 33 years. No? Now, it was finished. Tinapos na. Hello? No? Kaya wala yan sa edad. Si Jesus, in 33 years, natapos na yung kanyang assignment. Ano ba yung inaccomplish ni Jesus? Ano yung tinapos niya? Ano yung mission na tinapos ng ating Panginoon? Bakit siya pumarito sa lupa? Mahalaga yon, no? Let us take a look how Jesus defined His mission. Pag-usapan muna natin, ano yung mission ng ating Panginoong Jesus? At naunawaan niya ng mga apostol at kailangan din po nating maunawaan. Unang-una po, we read about the commission of Jesus. Number 1, to preach the gospel to the poor. That comes from Luke chapter 4, 18 and 43. Sabihin mo, to preach the gospel. Ano yung gospel? Good news. Ipahayag ang mabuting balita na may pag-asa. Marami po kasi sa panahon ng ating Panginoong Hesus, no? Talagang they are being condemned instead of being loved by the Pharisees. Kaya marami talaga outcast nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero ipinahayag niya ang mabuting balita na bumaba ang Diyos, ni-reach out ng Diyos ang mga tao. That is the good news. Ang good news ay merong kapatawaran. Hello? May pagpapagaling. May pagpapalaya. That is the good news. And the kingdom has come. Ang paghahari at pag-govern ng ating Panginoon, ng ating Diyos ay dumating na. Hello? Kaya ang kaharian ng Diyos, hindi yung mamamatay ka, pupunta ka sa langit, nandun ka na sa kaharian ng Diyos. Yes, that is the kingdom of God. Pero ang kingdom ng Panginoon, ang paghahari niya ay bumaba. Hello, ang pag-govern niya at ang pag-govern ng ating Panginoon na hindi oppressive. Hello, pagpapalaya. That is the good news. He preached the gospel to the poor. Binigyan ng pag-asa ang mga mahihina. Binigyan ng pag-asa ang mga nangangailangan. Hello, kaya ang church hindi oppressive. Because our God is not oppressive. The government of God is not oppressive. Amen. May awa. May biyaya. Pangalawa, to bring life. John 10:10. Sabi, the thief comes to steal, to kill, and destroy. But Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full. Ang misyon ng Diyos ni Jesus ay bigyan tayo ng buhay. Bigyan tayo ng pag-asa, palayain tayo sa kahirapan, palayain tayo sa utak mahirap, utak kawawa, utak walang pag-asa. Hello? Lahat naman yan nagsisimula sa utak, sa isip. Pero sabi niya, I have come that you may have life. Bigyan ka ng buhay. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, kundi yung buhay na kasiya-siya. Dito pa lang sa lupa, malaya ka, buhay na kasiya-siya. Amen. Yung buhay na hindi mo kailangang i-prove lagi ang sarili mo. That is freedom. Amen. Hallelujah. Masarap kaya mabuhay na hindi mo kailangan laging i-prove ang sarili mo. You don't need to please anybody. Oh, you need to please God. Si Lord lang ang dapat mong i-please. And that is enough. Pag na-please mo si Lord, malaya ka. And you have the freedom to love. Yes. You have the freedom to be loved. That is life. No? Yung life na hindi lang kumakain, umiinom, no? Nag-i-enjoy sa buhay ng material, kundi yung buhay na malaya, na wala kang dapat i-prove kahit kanino kasi sapat na anak ka ng Diyos. Sapat na malaya ka, na minamahal ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya,
ano man yung ginagawa natin, sabi ng Panginoon, sabi sa scripture, di ba? Whatever you do, do it for the glory of God. Whether you eat or drink, do it for the glory of God, hindi for the glory of anyone, not to please anyone. Amen. Na ginagawa mo ang mga bagay kasi gusto mong matuwa si Lord, maluwalhati si Lord, malaya ka. Hello. Ay, alam mo yung gusto mong magkaroon ng mataas na grade, na grado, hindi para i-please yung teacher mo, hindi para i-please yung magulang mo, kundi i-please si Lord. Amen? O, nagpapaganda ka, nagpapariban ka, nagme-makeup ka, hindi para i-please yung katabi mo. Para naman presentable ka. Amen. Hallelujah. Alam nyo, bakit gano'n, no? Yung kapwa ko naman nakakakita, hindi. Kasi pag lagi mong ginagawa ang something na para i-please ang sino mang tao, it is oppressive. Dadating ang panahon, mapapagod ka din. Because you cannot please everybody. That's why you please God. Piliin mong i-please si Lord. Amen. Yun, hindi yan nakakapagod. Amen? No? Kasi tayo, accepted na tayo ni Lord eh. Pangatlo, to destroy the devil's work. 1 John chapter 3, verse 8. No? Jesus' mission ay para wasakin ang anumang trabaho ng demonyo sa buhay natin. Hello? Yung the Great Commission ng demonyo, sabi niya ay, the devil comes to steal. Nakawin ang joy mo, nakawin ang kapayapaan mo, nakawin ang identity mo. No? Ayun yung trabaho ng demonyo sa atin, sirain ka sa to steal, to kill. Patayin ka. Patayin ang iyong relasyon sa kapwa, patayin ang relasyon sa pamilya. And destroy, to totally destroy the man. Pero Jesus had come and He was crucified on the cross to destroy the devil's work. Hallelujah! Ang trabaho ng demonyo, bigyan ka ng sakit. Hello, tapos mag-a-agree ka. Oo nga, may cancer ako eh. Ikaw din meron, di ba? Pares tayo, Amir. Di ba? Ganun eh. Nag-a-agree pa, minana ko yan sa lolo ko, sa tatay ko. But Jesus had come to destroy the devil's work. Kaya wag kang mag-a-accept ng anumang trabaho ng demonyo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Wag mong i-accept na mahirap ka. Oo, pinanganak kang mahirap, pero sabihin mo, hindi ako mamamatay na mahirap. Amen. Hallelujah. Kung ipinanganak ka sa isang miserableng pamilya, hindi ka mamamatay na miserable. Bakit? Si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Hello? Kaya mga kabataan, no? Meron tayong dahilan. May dahilan kayo para hindi magrebelde kasi yung iba, yan, sige, lagi akong pinapagalitan sa bahay, lagi akong pinagbibintangan, sige, patutunayan ko, sige, tama na yung sinasama, adik ako, ganito ako, kerengke ako, sige, gagawin ko na lang. Hello? Mga kabataan, kung tayo ay may pagkakilala sa Panginoon, kung tayo may relasyon sa ating Panginoong Yesus, hindi tayo mag-agree sa demonyo. Agree tayo dun sa ginawa ni Jesus sa krus. Hello? No? Hindi natin gagawin ang anumang makakasira sa atin. Dahil bakit? Na si Jesus ay nasa buhay na po natin. Amen? He destroyed the devil's work. Pang-apat, to bring fire upon the earth. To bring fire upon the earth. What does it mean? Power. Say power. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan to overcome. To overcome sin, death. To overcome this life. That is the fire. Amen. And panglima, to testify the truth. Ipahayag ang katotohanan sa John 18:37. Yan po ay mababasa sa John 18:37. But each of this seems like means or aspect of. It means, ito yung
tayo po ay mamumuhay na sa katotohanan. Amen. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At sinabi, number 6, the ultimate purpose of Jesus is to save us from our sins. Ano sabi sa John 1:29? Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. Who is the Lamb of God? Jesus, Kordero ng Diyos. Sabi, di ba, naawit natin yan dati. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ano susunod doon? Kalimutan ko na yung lyrics eh. Ipagkaloob mo sa amin. Yan, basta yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan. Yung kanta na yan ay dito po kinuha sa John 1:29. And sabi sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Amen. Pumarito ang anak ng Diyos. Pumarito po ang ating Panginoong Yesus upang hanapin ang mga nawawala at iligtas ang mga makasalanan. At sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, to give His life as a ransom for many. Pumarito ang anak ng tao upang maglingkod, hindi para paglingkuran, at ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa lahat. At sabi sa 1 Timothy chapter 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners. Malinaw na po sa atin, no? Kung bakit pumarito ang ating Panginoong Yesus, siya ang ating tagapagligtas. Kaya yan po ay ating pundasyon. Yan ang ating doktrina, na walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya pag may nakausap ka na nagbigay sa inyo ng katuruan na kailangan sumapi ka sa relihiyon para maligtas ka, ay hindi totoo yan. Dahil walang ibang pangalan, tama, na ibinigay upang magkaroon ng kaligtasan. Kasi Pastor Alan, madalas sinasabi, sige, kung Katoliko ka, basta tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Hello? Ang mahalaga dito ay tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, for sure there will be transformation. Merong pagbabago. At bakit tayo nag-gather ng ganito? Hindi ito relihiyon. Ito ay pagsama-sama ng mga nananampalataya kay Jesus upang tayo'y magpalakasan. Hindi para patunayan na ako'y nakasapi sa isang relihiyon, ako'y maliligtas. Hindi po yun, mali yun. Kaya po tayo nagsama-sama, wala tayong dapat patunayan dito. Nagsasama-sama tayo dahil tayo ay mga iniligtas ni Jesus. Amen. Malinaw? No? Ano sabi sa 1 John 3:5? But you know that He appeared so that He might take away our sin. Alam natin na binuhay muli ang ating Panginoong Yesus. Dahil kung siya'y nanatiling patay, hindi pa kumpleto ang work of redemption. Hello? Kaya ang resurrection ng ating Panginoong Yesus ay katunayan lamang na pinagtagumpayan po ni Yesus ang kamatayan at kasalanan. Kaya siya lang po ang karapat-dapat na ating i-acknowledge as Savior and Lord. Dahil ang ating Panginoong Yesus lamang ang nagtagumpay sa kamatayan at sa libingan, sa kasalanan. Malinaw po. Amen. Ito pong tinuturo ko sa inyo, parang boring ba? Ang ganun lang kayo eh. Oh. Pero alam niyo po ito, pundasyon to. Na may halaga po na naiintindihan po ng generation na to.
Hello? No? Na ang church, we do not entertain in the church. We do not entertain in the church. Kaya ang mahalaga po, tinatanggap po natin ang salita dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang katotohanan lamang ang makakapagpalaya sa atin. At ito po ang katotohanan na si Jesus po ay namatay sa krus at muli siyang nabuhay at upang tayong lahat ay iligtas. At ang salita na yan ay katotohanan upang tayong lahat ay lumaya. Hallelujah. Now let us go back to the cross. The cross in all its horror and its redemptive power to bear the sins of the world hung heavily on Jesus during the last days in the flesh. Grabe matindi po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Isaiah, hindi na po siya makilala. Halos hindi na siya makilala sa kanyang itsura, sa pagbibigay ng kaparusahan sa ating Panginoong Hesus. He was beaten. Siya ay hinampas, no? Siya ay binugbog from head to toe. That is for you and me in order to save us. He struggled in the Garden of Gethsemane, no, to the point which He surrendered ultimately the Father's will. Kahit ang Panginoong Hesus po, kung babalikan po natin sa Garden of Gethsemane, si Hesus mismo ay tila ayaw niyang harapin yung kanyang suffering. No, sabi niya, Father, if it is possible not to, if it is possible to, that this cup will pass, wag ko nang inumin tong saro na to, the cup of suffering. Lord, kung possible lang. But it is not my will, but yours be done. Hallelujah. Dahil alam ni Jesus ang matinding mararanasan niya. I hope and pray na dito sa series na to, mas maiintindihan po natin, simula't simula po, no, kung ano ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus, mag-sink in po sa atin itong lahat. Upang wala na po talaga tayong dahilan tumalikod sa ating Diyos. Amen. Ginawa na po ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng kanyang dapat gawin para lahat tayo magkaroon ng pag-asa, para tayo makalaya, para tayo mapatawad. Hello, at itong kapangyarihan po ng ginawa ni Jesus ay may kapangyarihan po sa ating nakaraan, sa ating kasalukuyan, at sa darating pang panahon. Hello. Ang kailangan lang ng tao, lumapit sa Diyos. Magpakumbaba, lumapit sa Diyos, humingi ng awa, humingi ng tulong. Kung ikaw ay nagta-struggle sa kasalanan, tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Tayo ay palayain sa kasalanan. Hello. Ang Diyos pong makakatulong sa atin. Tumawag tayo sa Panginoon. Siya ang ating Ama. And now the cup had been drunk, the baptism completed, and it is finished. Say, it is finished. Tinapos na ni Jesus. No? Kailangan lang natin manampalataya kay Jesus. Maniwala tayo. These three words derive from the same Greek root, telos, which means end. Sabihin mo, end. Primarily a termination point. Terminated na. Tinerminate na ni Lord anuman yung trabaho ng demonyo, anuman ang accusation ng demonyo laban sa'yo, anumang argumento ng demonyo laban sa'yo, He terminated. Finally. Amen? Terminated. Sabihin mo, terminated ka na. Terminated na ang kasalanan sa buhay mo. Terminated na ang kahirapan sa buhay mo. Terminated na ang insecurity sa buhay mo. Ano pa? Ano pa yung ite-terminate? Terminated na ang kasalanan. Hello? In Greek, the perfect tense signifies a past action. Kung babalikan po, kung susuriin po natin, no?
Sa Greek word, it is the perfect tense na nagsisignify of a past action, the effect of which continues into the present. Hallelujah. No? Yung past action, pero may continuous effect to the present. Hallelujah. The obligation has been completed. Kaya nga, di ba, it is an accounting term. The obligation has been completed. Wala ka ng account payable. Tama? Di ba? Sa accounting. Sabihin ng demonyo sa'yo, ito yung accounts payable mo. Nung hindi ka pa nakakakilala kay Lord, accounts payable mo, ikaw ay nagsinungaling, ito ang kabayaran ng ikaw ay nagkumupit, may ano yan, may kaakibat na ano yan, utang. Hello? No? Nung ikaw ay nagbisyo, yan, ito sisingiling ka, may accounts payable. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, it is finished, it is already been paid. Kaya pag sinuri yung accounting, yung statement of account mo, yung statement of account, titignan, ano ang babayaran nitong taong to? Magugulat ka, wala ka nang babayaran. Kasi binayaran ni Jesus in full. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen! Praise God! Kasi kung alam mo, kung hindi mo ginawang Panginoon si Jesus at tagapagligtas, ang dami, siguro ilang pages, sa statement of account mo, yung accounts payable. Hello? Sino rito nakaka-receive ng accounts payable, statement of account? Diba? Pagka nagulat ka, laki na ng babayaran ko. Hallelujah. Alala ko po sa Manila Waters, sinisingil ako 17,000. Hallelujah. Sabi ko, saan galing to? Doon po sa St. Anthony. No, yung pala, may tagas yung gripo. Kaya pag may tagas, malaki talaga ang babayaran. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag may tagas ang buhay mo, malaki ang babayaran. No? Pero anong kailangan mong gawin? No? Lumapit ka kay Lord. Amen. Hayaan mo i-repair ni Lord yung tagas ng buhay mo. Ginawa ko, tinawag ko si Robert. Sabi ko, pati, ayusin mo itong tignan mo kung saan galing yung tagas. I-repair niya. No? Pinalitan niya ng tubo. Tapos, ang ginawa ko, syempre, dahil magagalit ang Manila Waters, puputulan niya talaga eh. Parang ganun din ang demonyo, walang awayan, puputulin talaga buhay mo eh. Kaya tayo lalapit kay Jesus para tanggalin yung mga may butas na tubo sa buhay natin, yung may mga tagas. Hello? Tapos, babayaran pa ni Jesus yung mga bill natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, paid in full. It is finished. Amen. Those who are defeated go out with a coward, but the victor announces his victory loudly and broadly. It is finished. Ang ating victor, ang ating champion na si Jesus ay sinigaw, natapos na. The victory shout of Jesus echoed across the hill and mountains into the world beyond. It is finished. Na ang tinapos niya hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo at sa lahat ng tao na mananampalataya at maniniwala na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Tinapos na ni Jesus. Amen. No? It is a cry of victory. Number 1, it is finished means a cry of victory. It is clear from Matthew and Mark that just before Jesus breathed his last, he cried out again in a loud voice. Amen. Hallelujah. It is finished. At pangalawa, it is the announcement of obedience fulfilled. It is the announcement of obedience fulfilled. Yung it is finished na isinigaw na ng ating Panginoong Yesus, no? Ito ay sigaw o announcement. Ano sa Tagalog ng announcement? Pagpapahayag. Pag-a-announce na natapos ko na, Lord.
ang aking pagsunod. Lord, sinunod ko lahat ng gusto mo. Ama, sinunod ko, ginanap ko na, ginampanan ko na, Lord, lahat ng utos mo. It is a cry of accomplishment. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoong Yesus na siyang naging masunuring anak. It is an announcement of obedience fulfilled. It is an announcement of obedience fulfilled. Pauline, paki-message nga si Ninang Jo. Sabihin mo, nag-bridge na ako dito. May tumatawag sa akin eh. No? It is an accomplishment. Announcement of obedience. This shout began in the painful will of the Father. The cup, the baptism, and the suffering, and the cross. Amen. It is finished, announces the full obedience of the one who though equal with God. Basahin ka po natin sa Philippians chapter 2, verses 7 to 11. Sabi dyan, ang ating Panginoong Yesus, bilang anak ay sumunod sa Ama. Sabi niya, not my will but yours be done. Nung siya ay nananalangin, let us imagine nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, gusto niya sana na wag nang matuloy eh. Pero ang iniisip niya, pag dito natuloy, paano na ang sangkatauhan eh? Paano na tayo? No? Kung nasunod ang kalooban ni Jesus, wala tayong kaligtasan. Kung hindi siya namatay sa krus, kung hindi siya nagsuffer, wala tayong kaligtasan. Lahat talaga tayo pa-impyerno. Wala tayong pag-asa. Magulo ang mundo. Walang pag-asa. Mahirap. Gaaway-away, nagkakagulo. Wala na talaga. No? Miserable talaga ang buhay ng tao kung hindi talaga namatay si Jesus sa krus. Imagine kung hindi siya namatay sa krus. Imagine. Ngayon nga lang nagkakagulo, pero di ba dun sa kaguluhan na ito, may naniniwala tayo may kapayapaan, may pag-asa. Bakit? Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Hallelujah. Tignan natin, no? Sabi sa Philippians 2:7 to 11, made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. In the form of a servant, nagpakababa talaga si Jesus, naging lingkod. Na hindi sinunod, kasi pag sinabi mong servant, hindi yung gusto niya ang masusunod, kundi yung gusto ng Ama, yung gusto ng tatay niya, yung gusto ng kanyang master. Hello? He take the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself and became what? He became obedient to death. Ang ating Panginoong Yesus ay naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Kaya nga, kung sumusunod tayo ngayon sa ating magulang, sa ating pastor, sa ating leader, yung mga inuutos sa atin ng Panginoon, no? Hindi pa yan dumadating sa kamatayan. Kung dumating ka pa sa point, no? Wag naman. Dumating yung point na sinasabi nila na, itatanggi mo ang Panginoon. O papatayin ka. Obedient to death. Kaya yung pagsunod mo ngayong kapatid, anak, hindi pa yan patungo sa kamatayan. Yung sinasabi, mag-break ka muna kayo kasi nag-aaral ka pa. Parang, pakiramdam mo parang namamatay ka na. Di ba? Ayun na ang buhay niya. Hello? Yung pinuturuan ka mag-tithes and offering. Parang mamamatay ka na pag i-release mo na. Wala pa yan. Hello? Yung pagsunod na tinuturo sa atin yan, ang pagsunod na magbibigay ng buhay sa atin. Pero si Jesus, sumunod siya hanggang sa kamatayan, even death on a cross, upang lahat tayo ay mabigyan ng buhay at pag-asa.
Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya kung meron man na tayo dapat itaas, iangat, kilalanin, i-acknowledge, it is only the name of Jesus. At kung meron man po tayong nagagawa, amen, na pagtatagumpayan, may mga accomplishments tayo, may mga victories tayo, it is only through the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang papuri ay tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong. Dahil lahat po yan, nagawa natin dahil sa Kanya. Amen. Kaya wag mong kapatid, wag mong kakalimutan na ibalik kay Jesus ang lahat ng kaluwalhatian. Wag kang makakalimot. Sabi mo sa katabi mo, wag kang makakalimot. Kung ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinagaling, ikaw ay pinalaya, wag kang makakalimot. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinromote, ikaw ay minultiply. Huwag kang makakalimot. Dahil alam natin lahat tayo kung saan tayo galing. Kaya nga, no, kung tayo pagpalain ng Diyos, huwag kang makakalimot, maglingkod ka kay Lord. Amen. Huwag tayong makakalimot, tayo iniligtas ng Panginoon. Kaya kung ano man yung ginagawa po natin paglilingkod sa Diyos, yan po ay ginagawa natin dahil hindi po tayo nakakalimot. Hindi po tayo naglilingkod dahil tayo ay nagre-relihiyon. We are proving that we are holy. No. We are serving God because we remember what Jesus had done on the cross. Ito po ay resulta ng ating gratitude, pasasalamat. Kaya kung meron po tayong gagawin, no? At meron tayong inaalay sa Diyos, kulang pa yan. Dahil yung kaligtasan lang ng ating kaluluwa, yung eternity natin, yung eternal life, ibinigay sa atin ng Diyos, hindi lang yun. Dito pa sa lupa, yung dati kang manginginom, dati kang adik, dati kang babaero, sira ang buhay mo, sira ang pamilya mo, tama. Yung wala nang tumatanggap sa'yo, pero nung na-born again ka, binigyan ka ng pag-asa, nakilala mo si Jesus. Hallelujah! Nakatapos ka ng pag-aaral, nakapag-asawa ka ng maganda, nagkaroon ka ng maraming anak, hallelujah, na-promote ka, kinilala ka ng mga tao, yung dating wala kang pangalan, yung dating baliwala ka sa mga tao, ngayon kinikilala ka na, ginagalang ka na, galing yan kay Jesus. Kaya huwag tayong makakalimot. Amen, hindi yan talaga sa atin. Kaya kung meron man tayong inaalay ngayon na paglilingkod, thankful lang po tayo. Kaya natin yung ginagawa. Inaalala natin, kayong bawat moves natin. Sabi, in Him we live and move and have our being. Sa lahat ng ating ginagawa, yan ay dahil sa ating Panginoong Yesus. Amen. Lahat tayo may kaligtasan dahil sa pagsunod at pagpapakumbaba at sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. What should we learn from it is finished? Number one, we are to live our lives of purpose, a finished purpose. Ano yung dapat natin laging tandaan? Mamuhay po tayo ng mayroong layunin. A finished purpose. Kaya yung buhay natin, dati tayo na parang walang direksyon. The purpose is our direction. The purpose of God in our lives is our direction. That is the reason why we live. Amen, dati. Alam niyo, sa totoo lang, no? Marami, kahit mayaman, maganda, ang daming trophies. Pero walang direksyon. Kasi ang Diyos lang po ang magbibigay ng direksyon sa buhay natin. Siya lang ang magbibigay ng purpose. Amen. Why we live? We are to live lives of purpose. Unless Jesus had a purpose, a mission to complete, the words "it is finished" would have little meaning. Kaya yung mission, yung assignment natin, anong assignment mo dito sa mundo?
Amen. Yes, the ultimate. Hindi po para magpayaman. Hindi ko sinabing hindi natin kailangan ng pera, hindi ko sinabing hindi natin kailangan ng bahay o kotse. Kayang-kayang bigay ni Lord yan. Binigay nga ni Lord kay David yung palasyo. Tama? Binigyan pa nga siya ng maraming asawa. Diba? Lahat ng kailangan niya, binigay sa kanya. Pero si David yun pero sa generation natin, isa lang. Sabihin mo sa katabi mo, isa lang. Only one. Tsaka sabihin mo sa kanya, hindi ka si David. Amen? Hallelujah. Si Damusloy ka, kaya huwag kang dyan. Hallelujah. Si Lord, binigay niya lahat ng kailangan ni David. Yung mga hindi hinihingi ni David, binigay niya ang tagumpay, binigay ang trono. Kahit yung hindi niya hinihingi, ibinigay. Pero, yung material, hindi talaga yan ang purpose natin. Our purpose is, kanina sumigaw, to win souls, make disciples, to love God, and to love the people, to honor God, and to value people. Amen. Kasi marami po na nag-aaway dahil sa lupa, dahil sa bahay, dahil sa kotse, dahil sa pera. Meron nagpatayan dahil hindi nasuklian ng 5 piso. Yung mga ganon. No? Pero kung alam natin ang purpose natin, 5 piso lang, o gusto mo, bigyan pa kita 100. Diba? Alam natin ang value ng pera. Yan ay para iwi ng kaluluwa. Hindi para yan pag-awayan. We know the value of money. Ang money, utusan natin yan para iwi ng kaluluwa. Kaya hindi yan dapat nagiging dahilan ng pag-aaway-away sa pamilya. Amen. Amen ba? Pag alam mo na ang purpose mo, mag-o-offer ka pa Hello? Yung mga alam niyo po yung mga nag-aaway-away sa pera, dahil sa pera, yan yes, alam natin mga pangailangan natin, pero wag nating i-compromise ang ating relationship because of money. Right? Napag-uusapan yan ng maayos. Sabihin mo sa katabi mo, napag-uusapan ng maayos yan. At lagi niyong tatandaan, God provides. Kailanman, sino man ang sumusunod sa Diyos, hindi ka mawawalan. Kahit ano pang kunin sa'yo, kayang ipalitan ng Panginoon yan because God provides. Hello, malinaw po ba? So it is finished. Life without a purpose, though it is done, it is useless. Kapag ang buhay natin walang purpose, kahit sabihin pa ni Lord, it is finished. Alam natin, it is finished, it is done, pero yung buhay natin ay hindi namumuhay ng may layunin. Not loving God, loving people. Not valuing God, valuing people. It is useless. Kaya ang resulta dapat nito ay nag-honor kay Lord, nagva-value ng tao. Sabi ni Miles Monroe, true success is living or completing the purpose of your life. Ang totoong layunin ng buhay ay yung kumpletuhin mo, tapusin mo ang layunin, bakit ka nabubuhay. Kaya nga, sa buhay natin dapat may nabuborn again. Sa buhay natin dapat may napapalakas. Sa buhay natin dapat may nako-convince, may nai-influence, may namomotivate na maglingkod sa Diyos, magmahal sa Diyos. That is our purpose. Ilang tao na ang namotivate para magmahal kay Lord dahil sa buhay mo? That's the purpose of our lives. Yung pag nakita ka, grabe maglingkod yung kapatid ko na yun. Gusto ko maglingkod din kay Lord. Grabe yung tatay ko, grabe yung nanay ko magmahal kay Lord. Gusto ko din mahalin si Lord. Hello? That's the purpose of our lives. Yung na-encourage sila na maglingkod sa Diyos, lumapit sa Diyos dahil sa buhay mo.
Kung ang buhay mo dating, alam mo yun, nag-i-encourage maglasing, nag-i-encourage magbisyo, pero nung na-born again ka, naging encouragement ka sa generation na gusto ko siya katularan, grabe maglingkod dyan. Todo-todo talaga. Amen? That is the purpose of our lives. Tanong, ilan na ang na-born again dahil sa buhay mo? At ilan na ang na-encourage na maglingkod kay Lord dahil sa buhay mo? Amen? Our lives may not be so clear, so purpose-driven as Jesus' life. Maaring pumunta ka dito, hindi klaro, hindi malinaw kung ano ang buhay, para saan ang buhay. Pero maging katulad po tayo ng buhay ni Jesus, purpose-driven. Say purpose-driven. Gamitin mo yung God-given gift, yung ability na binigay sa'yo in order to accomplish His purpose in your life. Let God be known. Say, let God be known. Pakilala mo ang Diyos. Siya ang buhay na Diyos. And let people be served by using your God-given talent. That is our purpose. Amen. Lahat ng meron tayo, anong meron tayo? Oras. Lakas. Amen. Minsan sasabihin, yung buhay. Minsan nga, yes nga, may buhay ka, pero hindi ka na malakas. Dapat habang malakas ka, maglingkod ka na kay Lord. Hindi yung kung kailan nasa ospital, sasabihin mo, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Sabihin mo, sure ka ha? Diba? Habang malakas tayo, paglingkuran na natin si Lord. Habang malinaw pa pag-iisip natin, habang bata pa tayo. Hindi kung kailan tayo mahina na, yung last na lang talaga, yung alam mo yung tira-tira na lang. Tira-tira na lang ibibigay natin kay Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi, buti na lang, malakas ka pa. Malakas ka pa. Kaya may kakayanan ka pang maglingkod sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi yan i-reject ni Lord anything that you offer. Any service that you offer unto God, He will not reject it. Amen. Ano yan? Lakas, oras, ano pa? Pera, kayamanan, possession, bahay. Paggamit mo yung bahay mo, buksan mo yung bahay mo para sa gawain. Hallelujah. Yung iba talagang nililinis pa yung bahay, tapos naka-display ang muebles, hindi pwedeng gamitin yan, kailangan pagka-fiesta lang. Diba? Paggamit mo yan sa mga nag-cell group. Anong gagawin mo? Display? Naalala ko yung lola ko, ganun eh. Kaya nga, nakamatayan niya na, hindi naman namin nagamit. No, antigo na. Lahat ng meron tayo paggamit natin kay Lord, minsan niisip natin, kasi maluluma eh. Masisira eh. Talagang ang gamit, pasira talaga yan. Maluluma talaga yan, kaya dapat yung pinagagamit. Amen. Paggamit mo yan sa mga, pumupunta sa inyo, nagse-cell group. Ano pa yung pera natin? Para saan ang pera? Imagine, pag namatay ka, wala na yung pera na yun. Iwan yan sa bangko. Kukunin yan 20% ng bangko. Hello? Wala tayong madadala. Sabi ni Job, pinanganak akong hubad, babalik ako sa lupa ng hubad. Kaya anuman ang meron tayo ngayon, ipagamit natin sa Diyos. Yung sasakyan mo, ipagamit mo kay Lord dyan para maghakot ng kaluluwa, ng disciple papunta sa church. Hallelujah. Kasi maluluma eh. Maluluma talaga yung kahit di mo ginagamit. At once na lumabas yan sa bilihan, talagang baba na yan, depreciated na yan. Hello? Use its purpose. Kaya nga tayo, kahit tayo naman paluma talaga tayo Wala ritong pabata. Lahat talaga patanda, nag-glycate. Lalo na pag mahilig ka sa sweets. Mag-glycate ka talaga. Anong ibig sabihin? Yung katawan natin parang naluluto yan, patanda talaga yan. Amen?
No? Kaya ngayon, ang dami mo namang kinakain dito sa earth. Umiinom ka ng milk tea, kumakain ka ng lechon, o kung ano man yung kinakain mo, gamitin mo ang buhay mo, ang katawan mo. Hello! Malinaw ba? Kesa naman namumroblema tayo kasi ang laki ng utang natin dahil binili natin ng kung ano-ano, di ba? Hello, namumroblema tayo na meron tayong diabetes, may high blood. Panay kasi nga ang kain eh. Panay ang kain mo, nagka-diabetes ka, nagka-high blood ka, di mo naman pinagamit kay Lord. Hello, nagsisirum ka, nag-i-skincare ka, hindi mo naman pinapagamit yung kagandahan mo kay Lord, kagwapuhan mo, ipagamit mo kay Lord dyan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ipagamit mo kay Lord. Hallelujah, bago ka pa mag-expire, ipagamit mo na kay Lord dyan. Hello, marami dito di ba? Yung mga delata, yung mga gatas, ayaw pakainin, ayaw painom. Di ba? Tinitipid-tipid. Pagtingin mo, expired na pala to. Wala na, itatapon na lang ang mga expired Kaya yung buhay mo, wag mong intaying ma-expire. Ngayon pa lang, paggamit mo na kay Lord dyan. Amen? Ang sabi sa Matthew 25:21, the reward was to hear the master say, well done, good and faithful servant, and enter into the joy of your master. And number 2, we are to live lives of focus. Say focus. Priorities. Una, a life of purpose. And pangalawa, life of focus or life of priority. Living lives of purpose requires us to focus on what is important, our priority. Instead of living scattered, short lives, we are to be marksmen. Yun, alam niyo ibig sabihin ng marksman? Great shooter that aim carefully at the target and make our shots count. Yung yung mga taong focus kasi, mas malaki ang percentage niya na makahit siya. Hindi yung parang nanguhula. Hindi yung parang tsumatsamba lang sa buhay. Pero kapag alam natin kung ano ang priority natin, kung ano yung focus natin. Amen? Marksman, di ba? Alam natin, na-target natin, katulad ng buhay natin ngayon, ano ang priority natin? Hello? Anong priority mo bilang estudyante? Anong priority mo bilang negosyante? Anong priority mo bilang professional? Ha? Naalala ko lagi naalala tong ilustrasyon na to ni Pastor Berana No? Yung isang pastor sabi niya, young people, kinausap niya, sabi niya, halika. Maglingkod ka kay Lord. May tawag ka kay Lord. Sabi ng bata, Pastor, mag-aaral muna ako. Pag graduate ko, maglilingkod ako kay Lord. Gumraduate na. Pagka-graduate ng high school o ng senior high, sabi niya, anak, graduate ka na. Maglilingkod ka na kay Lord, paggamit ka kay Lord. Sabi niya, Pastor, magka-college pa ako, may pangarap ako maging piloto. Saka na lang, sabi niya, pagka nakagraduate na ako, gumraduate na ng piloto, naging piloto. Anak, graduate ka na, maglilingkod ka na kay Lord. Pastor, anuhin ko muna yung career ko, establish ko lang. Maglilingkod din na kay Lord. Huwag kayong mag-alala. Hanggang naging piloto. Successful ka na, maglingkod ka na kay Lord. Pastor, mag-aasawa pa ako Tsaka gusto ko pang magkaanak huwag kayong mag-alala, malapit na, Pastor. Hanggang nag-asawa siya, nagkaanak siya. At isang araw, hindi niya namalayan, matanda na siya. In-invite niya yung pastor. Matanda na rin yung pastor. Tapos, pinag-pray siya ng pastor. Nagbigay ng gift. Matchbox. Parang kasi laki ng posporo. Regalo. Tapos,
Sabi niya, Pastor, salamat sa buhay mo. Hindi mo ako pinabayaan. Lagi ka nandyan. Tapos pagbukas na ng gift, pagbukas niya, nakita niya may maliit na kandila. Ganyan. Sabi niya, Pastor, bakit naman ganito ang regalo mo sa akin? Upos na kandila. Sabi ng pastor sa kanya, yan ka. Yan na lang natitira sa'yo. Napakahabang panahon na binigay sa'yo ng Panginoon para maglingkod ka. Binaliwala mo. Pero yan na lang natitira. Ganun pa man, ipaglingkod mo pa rin sa Diyos. Amen? Ngayon, huwag mo na intayin na maupos ka tsaka maglilingkod sa Lord. Ngayon palang bata ka, maglingkod ka na kay Lord. Amen? High school ka, mag-share ka sa mga kaklase mo. Professional ka, mag-share ka sa mga katrabaho mo. Negosyante ka, mag-share ka sa mga customer mo. Magulang ka, mag-share ka sa mga anak mo. Sa mga kaibigan mo, hello, ang paglilingkod, hindi dito sa loob lang ng church. Ang paglilingkod nasa labas. Amen? Kailangan ka ng tao. That is our purpose. That is our priority. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan naubos ng tao ang kanyang lakas, ang kanyang buhay, sa paghabol ng maraming kanyang pangarap, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng magandang pamilya, hanggang sa naubusan na ng oras at panahon. Ang focus niya, wrong focus, wrong priority. Tandaan po natin, lalo po sa panahon natin, life is so short. Life is too short. Life is too short to be angry. Life is too short not to forgive. And life is too short not to serve the Lord and the people. Sabi ko nga sa inyo, last time, 33 years old, si Pastor Eli, buti na lang. Young people, kilala namin yun eh. Young people siya, bata pa lang, nasa sa Felix. Binigay niya ng buhay niya sa Panginoon. At nagpastor. At the age of 33, kinuha na ng Panginoon. Well live. Amen? Hindi nakakahinayang. Kasi, kahit na 33 years old lang siya, pero pinaglingkod niya na kay Lord. Amen. No? Etong huli naman, ma-share ko lang, nasan si Roseanne? Yung kanilang pamangkin ba, pinsan? 28 years old. Kabatch yata ni Chester ba to? Kabatch mo ba yung kaklase? Mas ahead. Sa URS nag-aral, di ba? Kakamatay lang po, pamangkin ata ni Roseanne. Pinsan nila Marvin. 28 years old. Huwag na nating intayin. Amen. No? Na kung kailan huling-huli na, tsaka tayo maglilingkod, yung wala na tayong panahon. Hanggat bata ka, hanggat malakas ka, ngayon na. Now is the time of salvation. Now na. Sabihin mo sa katabi mo, now na, maglingkod ka kay Lord. Life of focus. Ang focus natin, hindi lang yung magtrabaho, kumita ng kumita, magkapera na magkapera, mag-acquire ng maraming possession. Ang focus natin, tao. Tao na dadalhin sa Panginoon. Because life is shorter. And pangatlo, we are to live lives of obedience. Kailangan po natin mamuhay ng may pagsunod. To be able to say, it is finished as Jesus did, our lives must be marked by obedience. May markado ka ng pagsunod. Markado tayo ng pagsunod. Amen. Yes, Jesus is God, but in His earthly life, He was willing to obey. Yung willing tayo mag-humble, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sinabi nga ni Paul, Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God, who died for me, who gave His life for me and loves me. Amen. Yung buhay po natin, crucified na. Hello, crucified life. Ibig sabihin, patay ka na sa sarili mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Mamatay na tayo sa ating sarili. Mamatay na tayo sa ating pangarap. Mamatay na tayo sa gusto natin. Hallelujah.
Because life is short. Amen. Obedience is the opposite of independent action. Ano yung gusto ni Lord? Ang tanong ganun eh, Lord, anong gusto mo? Kung anong gusto ni Lord, dun ka. Kung anong gusto ni Lord, dun ka susunod. Hello, that is crucified life. Lord, sinong gusto mong mapangasawa ko? Di ba? Lord, anong gusto mong profesyon na gagawin ko? Lord, anong gusto mo? Anong gusto mong ministry ko? Hello? At malinaw po sa Biblia kung ano ang gusto ng Panginoon. Anong sabi niya? Matthew chapter 28, verses 18 to 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them. Itong gusto ni Lord. Teach them to obey all that I have commanded you. Ang gusto ni Lord, turuan natin itong generation na to na sumunod sa Diyos. Hallelujah. Malinaw. Anong gusto ni Jesus? Turuan natin ang ating mga anak na sumunod kay Lord. Anong gusto ni Lord? Ipakita natin, i-demonstrate natin, i-example natin sa generation na to na kung paano magmahal kay Lord. Amen. Ang dami na pong example, ang dami ng influence ng demonyo sa ating mga anak. Nandiyan sa computer, andyan sa cellphone. Kabi-kabila na sa Netflix o sa anumang mga napapanood po nila. Yung may mga influence na napapanood ang ating mga anak kung paano mag-disobey kay Lord. Kaya tayo po ang magsiset ng example. Ang sabi, anong gusto ni Lord? Teach them to obey all that I have commanded you. Living in obedience to God means discovering His will, His way, and perfect time, and doing it. Say, doing it. Not enough na alam natin ang kalooban ng Diyos, not enough na alam natin ang kaparaanan niya at ang kanyang panahon. Ang tanong, willing ka bang gawin? Hello? Hallelujah. And panghuli po, we must be willing to suffer to achieve God's purpose. We must be willing to suffer to achieve God's purpose. Willing tayong ma-discomfort. Willing tayong ma-disturb. It is finished. We must be willing to suffer to achieve God's purpose for our lives. Nagpapatuloy po tayo. We continue in the sunny summer days as well as in the stormy winters of our lives. Ano ibig sabihin po? Kung i-allow man ng Lord na tayo ay subukin, tayo ay mag-suffer. Diba? May mga ganong panahon. Hindi naman laging tag-init. Meron din talagang tagbagyo. Pero sa mga panahon na yon, mananatili tayong tapat sa Diyos. Willing tayo mag-suffer. Willing din tayo mag-sacrifice. Amen. Tag-init, tag-ulan, maglilingkod sa Diyos. Tag-init, tag-ulan, susunod tayo sa Panginoon. At kahit nag-iisa ka na lang, susunod ka kay Lord. We don't serve just during the easy time, but also during the difficult time. Hindi lang tayo naglilingkod sa Diyos pag madali ang buhay, pag madali ang lahat, pag okay ang lahat. Maglilingkod tayo kahit mahirap. Sa panahon ng taghirap, sa panahon ng tag-init, sa panahon ng tag-ulan. Because our God is the God of all season. He is the same yesterday, today, and forever. We will gonna serve Him, mga young people. I encourage you ngayon pa lang maglingkod na kayo kay Lord. You make a decision, sabi ni Joshua. Challenge ang mga tao. Choose for yourselves whom you will gonna serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mamili kayo. Generation. Mga taga-Jagiya. Kahit kailanman, hindi kakulangan, hindi kabawasan, at hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Mga taga-Jagiya,
Choose for yourselves whom you will gonna serve. Amen? Kung ikaw pagalingin ka ni Lord, maglingkod ka pa rin kay Lord sa panahon ng ikaw ay malusog. Sa panahon, ngayon, ni-resolve ni Lord ang problema mo. Sa panahon na solve na ang problema mo, huwag kang makakalimot. Maglingkod ka lalo kay Lord. Amen. Hallelujah. Sa panahon na pinatapos ka na ng Lord, nakagraduate ka na sa pag-aaral mo, natapos ka na sa pag-aaral mo, mas lalo kang maglingkod kay Lord, huwag kang makakalimot. Amen. Because our God is a God of all season. Bakit kanya pagpapalain? Sa panahon na pinagpala ka na, pinalaya ka na ng Lord sa problemang yan, huwag kang makakalimot. Amen. Hallelujah. At lalo na sa panahon na ikaw ay popromote ni Lord, pagpapalain ni Lord, pasasaganain ni Lord, huwag kang makakalimot. We are a generation that is grateful. Tayo ang generation na kailanman hindi tayo nakakalimot sa kabutihan ng Panginoon. Kaya alam nyo, many times sinabi sa Bible, remember your God. Remember your God. The God who delivers you from Egypt. Amen. We are willing to suffer whatever is necessary to complete the Father's plan for our lives. Kaya kung meron man po tayong mga ibinibigay, ipinagkakaloob, ino-offer. Kaya si Lord, mga Israelita, tinuruan niya talaga mag-offering eh. Bakit? Alam niyo kung ba't tinuruan ng mag-offering? Ibig sabihin, tinuturuan niyang huwag makalimot ang tao. Sabi, you offer to God. May sacrificial offering, may sin offering, tama, di ba? Meron pa mga burnt offering sila, iba't ibang offering. Hallelujah. Kaya tayo, kung may nag-offering man tayo, ibig sabihin yan, inaalala natin si Lord. Amen. Hallelujah. When our lives are over, we can say, the time of my departure, 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, when our lives are over, pag natapos na yung buhay natin, ito ang sasabihin natin, the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Lahat ng naghihintay, lahat ng naging tapat at sumunod sa Panginoon, may naghihintay na reward. Amen. Kaya nga tayo, ginagawa na natin ang mga bagay ngayon, naglilingkod tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa tao, nagbibigay tayo, not to be noticed by people. Hindi man tayo mapansin, hindi man tayo ma-acknowledge, dito lang yan sa lupa. Dahil sa eternal life, sa langit, may acknowledgement. Si Lord hindi rin nakakalimot. He will gonna reward you. He will gonna crown you with His righteousness. And we can say with Jesus, it is finished. Amen? Sabihin mo, it is finished. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. And last, tatapusin ko to, it is my promise to finish it. It is finished. And sabi ni Jesus, the last word before He lost His last breath, Father, into your hands I commit my spirit. Amen. Ito yung huling sinabi ng Panginoong Jesus. It is a word of intimacy. Yung kalapitan sa ating Diyos. Tandaan po natin, no? Tandaan po natin, kahit sa journey natin dito sa mundo, sa Diyos pa rin tayo babalik. Amen? Nagkaroon ka ng magulang dito sa mundo, nagkaroon ka ng mga kaibigan, nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng mga anak. Pero sa huling hantungan, kay Jesus, kay sa Diyos ka pa rin babalik. May nakita na po ba kayo sa
ano ba ito tawag dito? Yung casket. Sa Tagalog ng casket. Kabaong na dalawa ang nakahiga. Katabi mo yung asawa mo. Diba? Nung inseparable kami ng asawa ko, kaya kailangan kasama ko yung asawa ko. Ha? Walang ganun. Kaya nga kahit sabay pang mamatay yung mag-asawa, magkahiwalay pa rin ang casket yan . Bakit? Dahil nagpapatunay lang po na sa huling hantungan at sa ating kamatayan, sa Diyos tayo babalik. Amen. Kaya sinabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Amen. Hallelujah. So no matter how unfavorable the moment is, si Jesus po, pinresent niya ang kanyang sarili sa Ama. No, yung sinabi niya, Father, why you have forsaken me? Pinabayaan mo ako. Pero dun sa kaduluduluhan po ng last statement niya, sabi niya, into your hands I commit my spirit. Kanino pa rin siya bumalik? Sa Ama, sa Diyos. He present Himself, kaya sa Kanya pa rin po tayo babalik. Kahit anumang pagsubok na i-allow ng Lord sa buhay natin, siya pa rin ang ating matibay na mapagkakatiwalaan at lalagakan ng ating buhay. Nung panahon na masaya, nung panahon maraming pera, nung panahon na kasi marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Hello, parang yung prodigal son lang. Ang dami niyang kaibigan, pero nung nawala na siya, wala nang natira sa kanya, kanina siya bumalik? Sa tatay niya. Pero tatanggapin pa rin po tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Marami yung yung Saved by the Bell. Not Saved by the Bell. Yung last minute na, na salvation, no? Yung, mamamatay na si kailangan, patanggapin mo na yan. Diba? Alam mo tayo, mga Kristiyano, nasa ospital si talagang sugod yan. Yung mga hospital ministry. Kailangan bago mapatid ang hininga, kailangan tumanggap kay Lord yan. Totoo naman, may mga last minute yan . Pero wag mo na hintayin yung last minute. Delikado yun. No, baka hindi makaabot . Kaya ngayon, nakarinig ka na ng salita ng Diyos ngayon, magdesisyon ka. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? And sabi, pangalawa, word of intimacy. Pangalawa, word of trust. Sige na, sino po tutugtog sa akin dito? Word of trust. Jesus entrusts Himself to His Father. Ano sabi sa Psalm 31 verse 5? The word commit, in the Greek verb, it means paratitemi, meaning to entrust to someone for safekeeping, give over, entrust, commend. Amen. To entrust to someone to the care and protection of someone. It only means, makinig po tayo, it only means, only in the hands of God, we are safe. Amen? Jesus let go of this life. Jesus trusts His eternal destiny to the Father's everlasting arms. I tell you, mga kapatid, mga anak, ano man yung mga pinagdadaanan din natin ngayon, not only in the last breath of our lives, na i-commit natin yung spirit natin sa Diyos. Ngayon pa lang, isurrender mo na yung spirit mo kay Lord. Ibigay mo na kay Lord. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Amen? Alam niyo po, minsan na-allow ni Lord yung wala ka na talaga maasahan. Huwag kang magtampo. Yung iba, mga kaibigan ko umalis. Yung mga kamag-anak ko wala. Mga tinulungan ko wala. Alam niyo, tinanggal talaga ni Lord dyan. Tinanggal talaga ni Lord dyan. Para ma-realize mo, wala kang ibang maasahan na matibay na sandigan kundi si Lord. Minsan, tatanggalin niya yung pera. Tatanggalin niya yung material. Kung saan ang tiwala mo, kung nasaan ang tiwala mo, nakalagak, tatanggalin yan. Just to prove
that all you need is God. All you need in this life is God. At sa Diyos mo lang ilagay ang pagtitiwala mo. Amen? Hindi sa lugar. Ang pagpapala, wala sa lugar. Naalala ko po sa Dubai, 2 weeks ago. Buti na lang wala na si Pet doon, kundi siya ang sisisihin namin. Bakit? Nag-storm doon, no, sa Dubai. Yung pang isang taon sa US na ulan, 1 linggo lang ata, isang araw. Ganong katindi. Sa Japan, lumindol. Ibig sabihin, walang bansa, walang kaharian na pwedeng magmalaki. Walang tao na pwedeng magmalaki. Sa isang snap lang ni Lord, lahat yan tanggal. Kaya kahit anong meron ka ngayon, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan sa Diyos. Alam niyo kung ano pong meron tayo ngayon? Biyaya. Kahit minsan gaano katigas ang ulo natin, pwedeng isang snap lang eh. Tama? Isang ganun lang ni Lord eh. Tanggal ng buhay mo, tanggal na hiningi mo. Pero alam niyo, bakit nabubuhay pa tayo? Bakit may andyan ang pamilya natin? Bakit meron ka, nung meron ka ngayon? Biyaya ni Lord dyan. Amen? Kaya, kung meron tayong babalikan, hindi yung kasalanan. Ang balikan natin, ang Diyos. Kahit nag-i-struggle ka ngayon, sa kasalanan na yan, tutulungan ka ng Diyos. Lilinisin ka ng Diyos. Aalalayan ka ng Diyos. Sa Diyos ka bumalik. Our eternal destiny is still in the hands of God. No matter how wealthy or powerful we are here on earth, the finality is still in the hands of God. Si Lord pa rin ang final destination natin. Sa Kanya pa rin tayo babalik. Amen? Naalala ko yung kanta ni Ogie Alcacid, sa Kanya pa rin babalik, sigaw ng damdamin, di ba? Sa Kanya pa rin sasaya, bulong ng puso ko. Amen? Hindi ko para kung kanino yan. Sa Kanya pa rin babalik. Dahil pag nandun na po tayo sa bed, sick bed, sabi nga po ng isang doktor, yung mga scientist, pagka daw ang isang tao ay malapit ng mamatay, nagkakaroon na siya ng separation. Hindi niya na nakikilala yung mga mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya. Nagkakaroon na siya ng yung spirit of separation, letting go. Dahil alam niyo po, galing tayo sa Diyos eh. Kaya babalik din tayo sa Diyos. At dapat sa Diyos tayo babalik. Kaya sabi ni Lord, una kang naging akin. Hindi ka sa demonyo. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil pag-aari ka niya, sa Diyos ka. Kaya kung meron kang dapat balikan, si Lord yun. Amen. And last word of surrender. When you say, in your hand, I commit my spirit. Lord, I surrender my life to you. Amen. For 33 years, Jesus gave up His human life to the hands of the Father. Spirit means the breath of life. Lord, binabalik ko po sa iyo ang hininga ng buhay. Kahit gaano po tayo kayaman, hindi natin kayang dugtungan ang ating buhay. Si Eli po, yung namatay na 33 years old, yung last day niya po, nag-20 po ang oxygen niya. At sa tulong naglagay lang ng tangke para ma-survive siya, ma-sustain siya. Pero yun na po, bumaba na po ng bumaba ang kanyang oxygen level. Alam nyo, it only means that our breath comes from God. Hindi po tayo kayang i-sustain ng mga oxygen tank.
Kaya ka may hininga ngayon? Hininga ng Diyos yan. Amen? Kayang pagbukas mo pa lang ng mata mo, sa umaga, magpasalamat ka na kay Lord. Hallelujah! Huwag mong isipin yung mga bayarin, huwag mong isipin yung mga problema mo, ang pasalamatan mo, buhay ka at humihinga ka. I-check mo oxygen mo, wow, grabe, 100, 90, 120, Lord, salamat sa oxygen. Dahil one day, yung oxygen na yan, yung breath na yan, ibabalik din natin kay Lord. Kaya habang may hininga, habang may buhay tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ano sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2? For everything there is a season, a time for every matter under heaven, a time to be born, and a time to die. Sabi ni Pastor Alan, madalas sinasabi niya sa atin, finish or not finish, close your eyes. Pag sinabi na ni Lord na, tapos ka na, close your eyes. Wala tayong magagawa. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ang napakabuti ng Diyos. Mabait po ang Diyos. Napakabait po ng Diyos. May kilala ako si Hezekiah, King Hezekiah, nung sasabi ni Lord, mamamatay na yung hari na yan, sabihin mo sa kanya, mamamatay siya. Pero humarap po siya sa wall at nag-pray. Sabi niya, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Bigyan mo po ako ng extension. Bigyan mo po ako ng 15 years pa. Sa kabaitan ng Lord, binigyan. 15 years na buhay pa. It only means, kanino galing ang buhay? Sa Diyos. Amen? At kung bubuhayin tayo ni Lord, may dahilan. Yan ay yung gawin natin kung ano yung purpose natin. To love God, to love people. To honor God, to value people. To serve God, to serve people. Amen? Hindi tayo ipinanganak, hindi tayo nabuhay para sa pera o sa material. Ang pera, ang material, ginawa yan para sa atin. Para suportahan ang purpose natin. Hello? Tayo tayong lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos. Anong buhay na meron tayo? Tinapos na ni Lord. Amen. And we realize, hallelujah, upon the work of the cross, lahat tayo, ginawa ng Panginoon, nilikha tayo ng Diyos, minahal niya tayo, pag-aari tayo ng Diyos, kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para hindi ka mawala. Sa pamamagitan ng natatanging kaisa-isang anak, para tayong lahat ay makapanumbalik, hindi tayo mahiwalay. Amen? Hallelujah. Kaya sa umagang ito, ano man ang pinagdadaanan mo? This is what God wants to assure to you. This is the assurance. Mahal na mahal ka ng Diyos. May plano siya sa'yo. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kanino mo pa ibibigay ang buhay mo? Kanino pa? Dalawa lang naman yan eh. Demonyo o sa Diyos. Sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Pag sa demonyo, wawasakin ka ng demonyo, sisirain ka ng demonyo, papatayin ka ng demonyo. Pero sa kamay ng Diyos, mahal ka niya, bibigyan ka niya ng buhay. Amen? Hallelujah. Ang Diyos, mahal niya tayo. It is given. Pero gusto ng Diyos, magdesisyon ka. Sino ang mamahalin mo sa buhay mo? Magdesisyon ka. Sino ang paglilingkuran mo sa buhay mo? Magdesisyon ka. Sino ang i-value mo sa buhay mo? Magdesisyon ka. Sino ang paglilingkuran mo at ng iyong pamilya?
Amen? Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay pumikit. Yung gustong mag-alay muli ng kanyang buhay sa Diyos, kasama ng kanyang pamilya, itaas mo lang yung kamay ngayong umaga. Alam mo, regardless kung anong sitwasyon mo ngayon, alam ng Diyos yan. Inalaw ng Lord yan. Yung mga painful moments mo, yung mga brokenness mo, alam ni Lord yan. Pinayagan ni Lord yan para muli mo siyang makatagpo. Dahil si Lord naghihintay lang ng iyong pagbabalik. Sabi niya, anak, may plano ako sa iyo, bigyan ka ng buhay. Buhay na kasiya-siya. Sige po tayo manalangin. Naanyayahan ko po, sino man ngayong umaga, naging malinaw sa iyo ang napakalaki at hindi maarok, hindi maunawaan, hindi kayang abutin ng isip ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, nakita mo, narinig mo. This is an invitation para sa iyo, natanggapin mo si Jesus na siyang namatay para sa iyo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng buhay mo. Sabi ng Biblia, ipahayag mo na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ilagay mo ang pananampalataya mo kay Kristo. Hindi sa pera, hindi sa posisyon, hindi sa material, kundi kay Jesus. Na kay Jesus ang pag-asa mo. Amen? Hallelujah. Sige, taas mo lang ang mga kamay mo. Tayo mananalangin. Minsan pa. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng mga pasakit, sa lahat ng mga kahihiyan, sa lahat ng mga palo na iyong tinanggap para sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako dahil ang tiwala ko ay inilagay ko sa tao. Simula ngayon, inilalaga ko po ang aking pananampalataya sa iyo lamang. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ikaw ay namatay sa krus at muling nabuhay. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Hindi na po ako ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Dahil nagtitiwala ako na may maganda kang plano sa buhay ko. Salamat po ng marami sa kapatawaran. Salamat po ng marami sa kaligtasan. Ito po ang aking samo at dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba natin let us worship the Lord? Minsan pa po, itaas natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Si Jesus na siyang naging pag-asa ng ating buhay. Sabihin natin sa Panginoon, habang nakataas po ang ating mga kamay, sabihin mo sa Kanya, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak sa oras na ito. That we will be a blessing, Lord God. Hallelujah. Sa aming mga anak, sa mga estudyante, sa mga kabataan, Panginoon. Lord, hallelujah. Buhay namin, Lord. Malinaw ang purpose para sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Sige, sabihin mo sa Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Tinapos mo na sa krus. Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Hallelujah. Come on. Lord, we
give you our trust, Lord. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoong Jesus, salamat po. Come on, give our praise unto Jesus. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord, hindi kami makakalimot. Ikaw, Jesus, ang nagligtas. Ikaw ang nagpatawad ng aming mga kasalanan. Naglinis ng aming mga karumihan. Nagbigay ng pag-asa. Salamat po, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang nagpalaya. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Hallelujah. Sige kapatid, ibukas mo ang bibig mo ngayon at ipagpasalamat mo kay Jesus na siyang karapat-dapat pasalamatan. Amen. Nang tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Hallelujah. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah. Kapatid, anak, si Jesus ay tapat sa buhay mo. Hindi nagkamali ang Diyos na nandito ka. At anumang bagay, mga pagsubok sa buhay mo, hindi rin nagkamali si Lord. Yung pagsubok na yan, yung pangangailangan na yan, yan ang maglalapit sa'yo sa Panginoon. Magtiwala ka lang. Amen? Magtiwala ka lang. Sabihin mo kay Lord, Lord, nagtitiwala po ako sa'yo ngayon. Lahat ng pinagdadaanan ko po ngayon na masakit, mga pagsubok, binibigay ko po sa iyo ang aking pagtitiwala. Dahil ang buhay ko para sa iyo. Ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. Alam niya kung ano nangyayari sa iyo. At bago ka pa dumating sa future, nandun na siya. Alam niya na. Magtiwala ka lang. Amen? Hallelujah, hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala lang tayo kay Jesus. Amen.
kumuha ka ng 5 tao, sabihin mo, tiwala lang kay Jesus. Tiwala lang kay Jesus.